Ipakita mo sa akin ang pagkikisanggal mo! Kayo! Umuwi si Tindeng dala ang isang katotohanang matagal nang tinatago. Ipinahayag niya na si Tanggol ang tunay na nanalo bilang mayor at ang lumabas na resulta ay pawang panluloko lamang. Kung hindi raw dumating si Tanggol sa tamang oras at nailigtas si Commissioner Medina, tuluyan sanang nabaon sa lupa ang katotohanan. Ngayon, muling nabigyan ng boses ang hustisya at naibalik sa taumbayan kung sino talaga ang dapat maupo bilang mayor. Samantala, pag-uwi ni na Jackie at Roberto, agad na sumabog ang galit ni Roberto kay Miguelito. Diretsahan niyang sinabi na mas mabuti pang huwag na itong makialam sa kahit anong galaw. Para kay Roberto, malinaw na kriminal ang mga ginagawa ni Miguelito at sa halip na makatulong, mas lalo lamang nitong inilulubog ang kanilang grupo. Binalaan niya ito. Sa susunod, huwag na siyang gagalaw dahil bawat kilos niya ay nagdadagdag lamang ng gulo. Ipinagbigay alam ni Santino kay Rigor na nag-text na si Marites ng lugar kung saan magkikita sina Tanggol at Santino. Agad nag-utos si Rigor sa kanyang mga tauhan, aabangan nila ang pagkikita at hindi nila palalagpasin ang pagkakataong hulihin si Tanggol at ang mga kasama nito, anuman ang mangyari. Samantala, matigas ang loob ni Santino. Ipinangako niyang ipaghihiganti niya ang kanyang magina, si Erica, at ang lahat ng karumal-dumal na sinapit ng kanilang pamilya na sa paniniwala niya ay kasalanan ni Tanggol. Dumating sina Rigor at Santino kasama ang mga pulis sa lugar ng pagkikita. Tahimik ngunit organisado ang kilos. Isa-isang pumesto ang mga tauhan upang siguraduhing walang takas si Tanggol. Habang papalapit si Tanggol sa lugar, kinausap niya ang kanyang ama at mga kasamahan. Mahinahon niyang sinabi na kahit anong gawin sa kanya ni Santino, hindi niya ito lalabanan dahil mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Sa wakas, nagharap sina Tanggol at Santino. Hiniling ni Tanggol kay Ramon na iwan muna sila. Nais niyang makausap ng sarilinan ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabog ang galit ni Santino. Isa-isang inilabas nito ang hinanakit, ang sakit ng mawalan ng magina, ang galit na kinimkim sa puso, at ang paniniwalang si Tanggol ang may kasalanan. Para kay Santino, wala nang dapat pang pag-usapan. Dapat mawala na raw si Tanggol sa mundo. Maingat na sumagot si Tanggol. Ipinahayag niya kung gaano niya kamahal ang kanyang kapatid at kung gaano siya nasasaktan sa galit na bumabalot dito. Ngunit para kay Santino, hindi sila nandoon para mag-usap, kundi para maglaban. Hinamon niya si Tanggol na bitawan ang baril at ipakita ang galing nito. Ngunit mariing tumanggi si Tanggol. Kahit ano pa raw ang gawin ni Santino, hinding-hindi niya ito lalabanan. Dahil hindi niya kayang saktan ang sarili niyang kapatid. Dahan-dahang binitawan ni Tanggol ang kanyang baril at inihagis ito palayo. Sa isang iglap, sumugod si Santino at sunod-sunod na pinagsusuntok si Tanggol. Binugbog niya ang kapatid, hinahamon kung nasaan na ang yabang at galing nito sa pakikipaglaban. Kahit basagin ang orilyo niya, kahit duguin ang mukha, hindi lumaban si Tanggol. Nanatili siyang nakatayo, tinatanggap ang bawat suntok. Hinayaan niyang ilabas ni Santino ang galit at sakit na matagal nang kinikimkim hanggang sa siya'y tuluyang duguan, ngunit hindi pa rin gumanti. Sa kabuuan ng mga pangyayari, malinaw na unti-unti nang nabubunyag ang katotohanan. Si Tanggol ang tunay na nanalo bilang mayor at ang pandarayang matagal na itinago ay nagsisimula ng gumuho. Habang ang hustisya ay muling nagkakaroon ng boses, lalo namang nahahati ang mga panig. Ang kampo ng mga gerero ay nilalamon ng sariling galit at pagkakamali, habang ang batas at katotohanan ay papalapit na sa liwanag. Ngunit sa gitna ng usaping politikal at kapangyarihan, mas masakit ang personal na laban. Ang paghaharap ni Tanggol at Santino ay hindi na lamang tungkol sa tama at mali,
kundi tungkol sa pamilya, pagkawala at galit na matagal nang kinimkim. Pinili ni Tanggol ang pagmamahal kaysa ganti, isang desisyong mas mabigat pa sa anumang suntok na kanyang tinanggap. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung sino ang nanalo sa eleksyon, kundi kung hanggang saan dadalhin ng galit at paghihiganti ang mga taong ayaw bumitaw. Ang katotohanan ay nasa harap na nila, ngunit handa ba silang tanggapin ito? O mas pipiliin nilang wasakin ang lahat, kahit pati ang sarili nilang pamilya? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.